Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Berta Calang, alas 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Narinig na po ng Independent Commission for Infrastructure. Ito po mahabigan ni nag-file na ng kasong plunder, bribery, graft and corruption. Naku, 3 senador mahabigan, ha? Abay, 2 dating kongresista at meron pang taga-COA. Ayan. At siyempre ang nangunguna rito ay Senator Jinggoy Estrada. Naku, talaga naman ha? Abay, ano kaya ang masabi ni Senator Jinggoy ngayon na for the second time around, ayan, makasuhan siya ng plunder, ha? Abay, Senator Jinggoy. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sino, sir? Ayan, abay, maging Senator Joel Villanueva. Ayan, sabi ng iba, bata kulang yata yung senador, ha? Di ba dapat kasama para yung isa? Ayan, at dating Congressman Saldico, ayan, sabi naman dito kay Congressman Saldico, bakit siya lang? Yung kanyang bossing, hindi ba kasama? Ha? Ang tinutukoy po mahabigan na hintayin natin kung may sasama o hindi ang dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasi sinasabi na kaya daw nag-ipon ng maraming pera si Saldico ay preparasyon daw sa pagtakbo, ha? Sa pagka-presidente ng dating Speaker Martin Romualdez. Pero sabi naman nila wala namang direktang pagtanggap ng Speaker Romualdez ng perang sinasabi ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ayan, hindi daw po nawala si Gutesa. Ayan, Senator Ping.
Ang sabi po ng kanyang protector ang dating secretary, dating congressman Mike Defensor, abay ito daw po ay nasa custody ng Philippine Marines. Aba. Okay yun ha. Sino ba ang commandant ng Philippine Marines Apo General Omet ha? Browner ha? Abay nasa custody pala ng militar itong si dating pwede i-custodiya ng Marines yung kahit hindi na siya active service. Ayan, so tignan po natin alam niyo sabi naman ng mga fratmen. Ayan, abay tignan natin kung may isasama ni Ombudsman Boying Remulla si Brad. Kasi si Ombudsman Boying Remulla at Speaker Martin Romualdez Mahabigan magbrad dyan ha? Magbrad sila sa Upsilon Sigma Phi, ayan, fraternity ng UP. Dito natin masusubukan Justice Rudy Palatao ha, makapan kung ang kanilang moto ba ay para din sa moto ng TLK ha. Thicker than blood is the tie that binds the Upsilonians. Pero eto mahoy mga ateng ha. Ayan, sayang naman ang beauty nitong si Congresswoman Mitz Kahayon Uy ha. Kung ito ay makukulong ha. Ayan, grabe matindi po ha. Ayan, at siyempre may kulang daw Ayan, mukhang babalikan, isasama sa i-amend na complaint. Mukhang isasama dito si dating District Engineer Henry Alcantara. Ayan, Assistant District Engineer, yung kanyang inaanak, Bryce Hernandez, at yung isa, yung JP Mendoza ba yun? Ayan, mukhang sila po ay isasama, ihahabol dito sa plunder case laban ng mga sangkot sa flood control scandal. Daming bayan. Uy, yung nga palang tatlong air assets, dalawang helicopter at isang private jet ni dating Congressman Saldico ha, na itakas na pala ha. Kunin mga mamaya malusi si Director General Del Rosario ng CAAP ha, o kasi Eric Apolonio. Ayan, paano kayo mababawi yun? Secretary Vince, mababawi pa ba yung mga dalawang helicopter na nakatago na yun sa Malaysia? At yung private jet ha, ay nasa Singapore naman ngayon. Daming bayan. Abay, marami tayong mga issue ngayon mga kuyang mga ateng, pero sandali lamang alamin mo natin ang latest mula sa Malacanang. Dahil ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos dumalo sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, abay bibiyahe na naman. Ayan. At ito ay dadalo naman sa APEC Summit sa South Korea. Ayan. Alamin nga natin ang anong oras ba ang alis ng Pangulong Marcos Mislet ha? Abay, kailan pa nagsimula ang APEC Summit? Nagsimula na yata Doon dumiretso si McDonald's. O nga pala, mamaya po maibigan may espesyal na balita tayo. Kaya pala hindi umunlad-unlad yung kanilang bayan ha. Ayan, Kuyang Joy Peñano ha. Ayan, abay, may gustong magtayo ng McDonald's, Jollibee dun sa kanyang bayan. Abay, ayaw payagan. Kasi kailangan daw bigyan siya ng sosyong 50%. Pero ang sosyo, laway. Daming bayan. May mga ganyan pa rin pala ha. Arrest number 14. Leta Narciso, ano ang latest? Anong oras alis ang Pangulong Marcos? Biyaheng South Korea. Let, please come in. Let. Lakay, lilipad nga patungong South Korea si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong tanghali. Dadalo ang Pangulo sa 2025 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting sa Gyeongju. Inaasahang puno ang schedule ng Pangulo para sa 4 na araw na partisipasyon nito sa APEC Summit. Bukod kasi sa Leaders Meeting at Leaders Dialogue, makikibahagi rin si Pangulong Marcos
sa APEC Business Advisory Council at CEO Summit. Mayroon din siyang sideline activities gaya ng pakikipagpulong sa ilang business leaders at business executives. At syempre, kukumustahin ng presidente ang Filipino community sa South Korea. Batay sa datos ng DFA, umaabot sa 70,000 ang mga Pilipino doon, kung saan nasa higit 42,000 ay OFWs na nasa linya ng entertainment, fishing at household sector. Tema ng 32nd APEC meeting, ang Building Sustainable Tomorrow, Connect, Innovate, Prosper. Lakay? Ilang days ang Pangulo Marcos sa ASEAN APEC Summit, Ms. Let? Bale, 4 na araw lakay, tagal din, pero kasama na yung ngayong araw na paglipad niya at November 2 yung balik niya. Ang leaders meeting kasi dito sa APEC lakay ay October 31 hanggang November 1. Aba, bagalit ang tata niya dito kay Pangulong Marcos. Di madadalo sa libingan ng mga bayani, si Apo Perdi. Ngayong panahon na undas. Kapag tuwing may event naman dyan lakay, gaya ng National Heroes Day, lagi naman binibisita ng presidente. So malaman natin ngayon, baka pagbalik niya, pumunta o kung kailan siya bibisita ulit. Ayan, di ba sumingit kahapon o kaya mamaya bago tanghali pa yata alis, di ba? Tanghali pa lakay. Kasi di ba kagabi nasa nasa Frila, Manila. Ayan. Oo. Dahil inimbitahan siya doon ni dating Senador Manny Pacquiao. Okay. Senator Manny Pacquiao? Ba't nasa Korea si Manny Pacquiao? Hindi lakay. Kagabi. Yung Frila, Manila anniversary. Yung sa Araneta Coliseum. Ganun ba? Ayan. Oo nga pala. Lalaban na naman si Pacquiao, ha? Ayan. Mukhang inaayos yata yung rematch na ni Floyd Mayweather. Aabangan natin yung lakas na matutuloy. Okay nga, Rod. So, kasama ka ulit sa Korea? Hindi lakay. Ibang grupo naman lakay. Ganun, di ka ba nabunot? Ayan. Salitan kasi lakay. Salitan. Okay nga, Rod. Ayan. Good luck, Mr. President, ha? Sana'y may maimbita mga investments. Kaso takot na nga mga punta sa Pilipinas sa mga investors. Ninanakaw lang daw ang pundo. Pero naninindigan lakay ang palasyo na kung nilalabanan naman ng pamahalaan ng korupsyon ay nagiging kumpiyansa pa rin yung mga investors. Kaya lang hanggat wala pa nakukulong wait and see ang mga investors, Ms. Let. Lakay, tinatrabaho naman daw yan. Ang sabi lang ni Presidente Lakay ay hindi pwedeng madaliin dahil kailangan sigurado na matitibay yung ebidensya sa korte. Kasi daw kung basta-basta lang, tapos wala ding mangyari, di nalusutan lang tayo. Ayan, ambusin yung ang Presidente mamaya pag alis niya. Ayan, itanong nyo kung madawit ang kanyang pinsan, makasuhan ang dating House Speaker Martin Romualdez. Ano ang gagawin niya? Makikialam ba siya? Basta ang sabi niya lakay, walang sasantuhin kahit sino ang masagasaan ng investigasyon. Abangan natin kailangan daw managot kapag napatunayang nagkasala. Ayan. Okay nga, Roda. Maraming salamat, Ms. Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso, at good luck, Mr. President, sa iyong biyahe patungo sa APEC Summit sa South Korea. Samantala, asset recovery, pagpupulungan ng Technical Working Group ng ICI ngayong umaga. O nga pala, abay, mukhang marami pang assets ang actually, yung mga assets nila, Miss Giselle, naitago na yung mga sports cars na lang nila, mga luxury cars, naitago na, Pagkatapos yung mga titulo ng mga lupa, mga mamahaling bahay, condominium, wala, ayan, nailipat na ng titulo, kaya naitago na, Paano kaya mahahabol yan? Alamin natin ang report mula kay RS number 15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle.
Lakay, pagtutulungan ngayong umaga ng binuong Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI yung asset recovery kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay ICI Executive Director Atty. Brian Osaka, inaasahan na magkakaroon sila ng update sa pagbawi sa mga ninakaw na pera ng taong bayan. Una na niyang sinabi na tinatayang 5 bilyong piso na yung na-freeze ng Anti-Money Laundering Council mula sa 2,800 ng mga account. Binubuo yung Technical Working Group ng ICI at ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang dyan sa inaasahang makikipagtulong mamayang alas 10 ng umaga ang Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, Department of Transportation, gayon din ang Insurance Commission. Sinabi ni Osaka na nagkumpirma rin ang attendance ng Civil Aviation Authority of the Philippines o yung CAAP. Una nang sinabi ng Public Works Department na kabilang sa tatalakayin sa pulong mamaya ang mga posible na forfeiture case na ihahain ng nasyonal na pamahalaan. Ito si Giselle Ricopo sa Diesel 8 sa Pilipinas. Lakay. Ang tanong dito ay paano pa kaya hahabulin yung mga nailipat na ang sa ibang pangalan? Ay, Lakay, iyon yung tatanong natin mamaya, Lakay, doon sa ICI. Pero Lakay, yung yung mga nakalipad na palabas ng bansa na 3 air asset ni Saldico, decidido Lakay yung government na bawiin yun, Lakay, dahil naharang din nila, Lakay, daw yung application para sa deregistration ng mga nabanggit na air asset na yan. At saka alam mo, Giselle, hindi lang si Saldico ang merong may mga air assets Alam mo ang helicopter at saka private jet ngayon yan ang bagong toys for the big boys sa Congress. Ayan, parang hindi ka pagka wala kang helicopter, wala kang private jet, Miss Giselle. Oo nga, kaya nga Lakay yung kay dating Congressman Saldico, ito mapalo sa 4.7 billion Lakay yung air asset na lang Kaya Lakay, kaya binabanggit Lakay ng DPWH, parang nagre-request na rin sila na kasama na yan sa mga ma-freeze ng AMLAC. Hindi lang natin alam Lakay kung bakit ilang buwan na rin yung itinakbo simula nang pumutok itong flood control anomaly, bakit hindi pa rin na-freeze yan hanggang sa ngayon. Ito nga, balita tayo Lakay mamaya. Giselle, ayan, itanong mo nga rin yung alam mo, very famous yung resort ni Saldico sa Bicol, yung Misibis Island ba? Misibis Resort. Matagal na yun yun ay naipundar niya yata bago pa bago pa nagkaroon ng mga flood control project scandal. Ito kaya ay isasama sa freeze order? Sige Lakay, itatanong natin mamaya Lakay kung isasama yan o kasama na Lakay doon sa 2,800 na mga accounts na na-freeze na ng AMLAC Lakay. Ilan? 829 accounts? 2,000 ang only information Lakay ng Independent Commission, 2,800 na mga account na kaugnay ng flood control anomaly, yung na-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Itong binabanggit mo Lakay na Misibis Resort, tatanungin natin sila mamaya kung iyan ba ay may kasama na doon sa mga hinihiling nila na ma-freeze ng AMLAC o kasama na. Ayan, 2,000 plus na bank accounts. Ayan, matre-trace din kayo yung mga offshore accounts, Miss Giselle? Yung mga deposit nila sa Bahamas, sa abroad, mga ganyan. Matre-trace pa kayo ito? Mahahabol kayo na AMLAC? Lakay dyan masusubok yung husay at galing ng AMLAC pagdating sa mga tagong yaman na yan na galing doon sa mga nakulimbat sa pera ng bayan. Okay nga Rod, maraming salamat Giselle. Marami ka assignment ngayon. Ito si Giselle Ricopo para sa Diesel 8 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Giselle at ang ating word of the day. Okay ka talaga Sherwin na plunder. Ayan. Ang word of the day ay plunder. Mahabi, alam po niya ang kasong plunder non-bailable po yan. Walang piyansa Pagka nakasuhan ka niyan, kulong ka na. Alang At narito na ang ninong ng bayan. Mamimigyan ng regalong plunder. Plunder.
Nasaan ka ba ninong ayan, si Sherwin na ba? Ayan na. Het o mamaya pa? Ano ba Malu? Ano ba okay na Kuya Don na Pobre? Ayan. Okay, ang ating ninong ng bayan, aba, nasa Bagong Baryo, ha? Ayan. Nasa barangay 156, Bagong Baryo East, Caloocan City. Aba, paborito mo ang malapit na country, ha? Narito si Sherwin sa ating Pasko Panalo Promo. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Naku, tumakakasaw nga kayo ng plunder magpapasko nga kayo sa kulungan, ha? Ombudsman na Boying, ha? Kasi November 25 daw ayan, isasampan ang kaso sa Sandigan. At arrest warrant na ba? Narito na ang Nino ng Bayan. Give love on Christmas Day. Sherwin, please come in. Saka yan pala nga tinutugtog mong kanta, yan yung kanta ng mga nangangaluluwa, yung Give Love on Christmas Day. Bakit kanta ng mga nangaluluwa naman yan? Diyan sa awiting yan ay mapapakinggan yung mga tunog ng kaluluwa. Oh? Oo, laki yung sa gabi ng lagim naman yan sa Star City. Ayan. Ako po, abangan nyo po. Papanood natin sa Damdaming Bayan yung Scare Challenge kay Lakay. Dahil ay papalabas natin yung pagpasok nila kay Deo sa loob ng isa sa mga nakakatakot na lugar. Alam mo, Lakay, pag gantong Halloween, talaga na mga pinapakita natin yung mga scariest na features lalo ng Star City, yung gabi ng lagim. Ayan. Pagkatapos yung dalawa yung mga kamag-anak sa sementeryo, ayan, kita-kita pa tayo sa gabi ng lagim sa Star City. Oo, nako, para kasi ganito raw panahon yung talagang gusto nga maramdaman ng marami yung nakakatakot, pero mas nakakatakot yung plunder, Lakay. Ay, oo. Kapag natampahan ng plunder, talagang matatakot ka. Pero ito pinapakita ko ngayon, dito yung dating lugar na natirhan ng isa sa mga pamosong announcer ng DZRH, si Rick Radam. Ganun ba? Sa dagat-dagatan ba ito? Oo. Ito yung bahay na natira ni Rick Radam kasama si Willie Redlador. Dito sa Bagong Baryo, Caloocan. Aba. Si Kuya Willie na nandyan ngayon sa opisina. Akala ko bibisita daw siya sa kanyang kuya mamaya. Ayan, nandito na nauna ang DZRH na puntahan yung kanyang lugar. Akala ko ginawa mansion niya ni Tata Rick Radam nung araw. Hindi ba na-renovate yan? Di ba may mga naging mansion na nandyan sa Nabotas. Tapos isa rin ito dun sa mga pinatayo niya para sa kanyang mga kapatid. Yan ang pagmamahal ng Tata Rick Radam. Okay, sino ang maswerteng winner natin ngayon na Sherwin? At syempre dahil nahuli natin to si Tatay, pangalan niyo po? Roberto Carranza. Si Tatay Roberto Peralta kababatan, Carranza. Carranza. Si Tatay Roberto Carranza ay kababatan ni Rick Radam. Po. 64 anyos na po. 64 na po kayo. Batang-bata po kayo. Ayan, mukhang 50 lang. Mukhang 50 ka lang, kuya. Ha? Ayan. Nanainis ko na yung boses mo. Ganun ba, kuya? Oo nga Ayan, maraming salamat. Ayan, narinig mo na ulit, ha?
Dahil nagkausap tayo, Kuya Robert, ang tanong ko ngayon kung talagang nakasubaybay ka sa DZRH mula pa ng panahon ni Tata Rick Radam. Ang tanong ko ay ano ang word of the day, Kuya Robert? Plunder? Plunder? Sigurado ka? Opo. Aba. Opo na kay. Ayan. Opo na kay. Dahil sigurado ka sa sagot, Kuya Robert, mananalo ka ng 1,000 pesos. Sherwin. At siyempre meron 1,000 pesos yan para sa iyo, Tatay Robert. At siyempre meron ka bang DZRH mini component. Yan para sa yan. Para hindi mo na mamiss kasi lakay. Yung kanya daw kable ng kanyang dating radyo, kinain ang pupuit mo. Lakay. Nginat-ngat ba yung... pupuit mo, kinain yung wire ng radyo ko. Wag mo kasi itatago yung Skyflex sa loob ng radyo. Ayan, nginat-ngat tuloy ng daga. Ayan, ng bubit. Nakain ng bubit. Ayun, naubos. Kaya ngayon, namimiss na daw niya yung boses mo lakay. At sino yung namimiss mo rin? Yung halakhak ni Sister L. Ganun ba? Mamaya marinig mo ang halakhak ni Sister L, Kuya. Ayan. Akala ko namimiss mo ang Johnny Tango ni Rick Radam. Johnny Tango. Nung araw pa yun. At siyempre dahil bukod dyan, meron pang DZRH Christmas basket para sa iyo. Ayan, tatay. At DZRH t-shirt para po sa inyo. Yan. Ano sabi niyo? Salamat po. Salamat po sa DZRH. Salamat po. Lakay Dio. Wala po. Ayan, wala pa naman, Kuya. Palakas ka, Kuya. Ha? Ayan, kailangan mo ng vitamins. At para lalo sa lumakas, Lakay. Ito, meron din siya tatanggapin na gift pack mula yan sa MX3. Gift pack hatid ng MX3 natural supplement. Ang MX3 ay available nationwide sa inyong suking drugstore at available din sa Shopee, Lazada at TikTok. MX3, dito ako believe. At syempre, believe kami, meron ka rin DZRH MX3 t-shirt para sa tatay. Maraming salamat po ulit. Wala pong anuman, Kuya. Ayan, palakas po kayo. Sister Rail, saka po sa DCRA. Maraming salamat po. Ayan, okay. Namimiss ko na po. Matagal na po pinagpakita dito. Wala na, sa langit na yata. Opo. Okay. So mga nais ko manalo ng 1,000 pesos sa akin butok sa DZRH. And syempre, antabayanan pala bukas yung special natin, Halloween special ng Damdaming Bayan. Mapapanood natin yung Scare Challenge nila kay Deo pagpasok na sa gabi ng lagim dyan sa Star City. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin at Kuya Roberto Carranza ng bagong Barrio Caloocan City. Babalikan natin lang pang mga reports. Si standby Raymond Dadpaas. Ano ang latest sa Senado? Abay, ano ang reaksyon ng Senator Jingo at Senator Joel Villanueva? Si Senator Chis, di ba kinakabahan? Sabi, ay, salamat di ako nakasama. Babalikan po natin ang mga reports. Si standby man ng Milky Rigunan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Apo Justice Samaga Erlan, ha? Ayan. Kayo pala ang chairperson ng 2026 bar exam, ha? Oras, Mr. Edwin Ernie. Mr. General Mel Mabilin. Oras ganap na alas 8:39. Ang oras na yan ay... Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong 56 days na lang, Lakay. Yes. Less Pasko than na 2 po. months na lang. Oo, Ayan, Lakay. Dahil ngayon ay Thursday at swelday na yata dahil bukas, Lakay, ay holiday. Abay, dapat swelday daw ngayon. Kasi holiday bukas. Maraming magrarally pagka walang sweldo ngayon.
So, alam nyo na, ang sweldo dapat mapunta sa mga dapat puntahan. Huwag mo nang gastusin kung saan-saan. Kasi, akala ko pambili ng kandila at saka bulaklak. Oo, syempre lakay. Kasama na dapat yun sa budget. Oo. Kaya sa mga babiyahe din, ingat-ingat po. Sakto lakay yung mga uuwi mamaya para sa undas, mayroon ng sweldo. Ayun. But letter X naman yung damit mo ngayon. Letter X na yan. Ayan. Ito naman, pinapansin mo na agad yan. Ganyan talaga yan, lakay. Style yan. Sige, alam mo, ngayong panahon ng undas, mahaba ang bakasyon na Madam X. Ayan, ingat-ingat po tayo mga kuyang mga ateng, ha? Ayan, ngayong sarado ang mga bangko, ayan, mga opisina. Ay, nako talaga. May bagong modus ang mga scammer. Nagpapanggap sila empleyado ng bangko, gobyerno at iba pang kumpanya at magpapadala pa ng message na galing sa lehitimong text sender ID. Malalak daw ang account mo kapag hindi ka nag-click sa link. O nanalo ka sa raffle at i-click mo ang link para sa premyo. Nako, tandaan, sa isang click, pwede nang makuha ang pinaghirapan mong savings. Kaya narito po ang 3 tips para iwas scam. Number 1, basta may link, fake yan. Don't click links. Number 2, huwag i-share ang OTP, username o password kahit sa pamilya o kanegosyo. Huwag ibigay ang cellphone, lalo kung ito'y may online na banking app. At number 3, laging maging alisto sa mga transaction alerts na ipinapadala ng bangko nyo. Kung may hindi kilalang transaction, abay i-report ka agad yan. Maging wais at protektahan ang perang pinaghirapan po ninyo. Ito ay paalala mula sa BDO Unibank. Daming bayan. Ito na, Sister El, hatawin natin ang mga reports. Akala ko uwi ka ng Misibis. Ayan. Ano gagawin ko sa Ano gagawin ko sa Misibis, lakay? Akala ko magsiswimming ka dun sa napakalaking swimming pool ng resort ni Saldico. Hindi, lakay. Tsaka, bago i-freeze ng ICI, AMLAC. ng AMLAC. Hindi, lakay. May special coverage tayo. At maiintindihan naman siguro ng aking mga magulang kung hindi ako makakauwi. Ayan. At sa Senado, maraming natutuwa, ha? Ayan. Si Senator Risa Ontiveros at Senator Win Gatchalian. Ayan. Natutuwa sila sa pagsasabatas ng anti-pogo law. Ayan. Dapat lang. Pinirma na ng Pangulong Marcos kahapon. Dapat din na makabalik yung mga yan kasi nagamit yan sa hindi magandang gawain, lakay. Kaya lang may dala akong kilalang nalulungkot. Ayan. Sino? Abay, yung tagapagmana ng Lydia's Lechon. Bakit? Bakit naman nalulungkot? Si Mayor Darly De Roca. Ayan. Bakit naman siya nalulungkot? Wala na magre-renta doon sa kanyang bahay sa Baclaran. Ayan. Kasi yung mga nagre-rent ng bahay. At saka itong si Nobel Arman Alcala, yung kanyang buong building. Ayan. Rent, lakay. Nirentahan din ng mga taga-Pogo yan. 1 year 1 year deposit, 1 year advance. Milyon yata yung rent, lakay eh. Kaya nga. Kaya nga renta, pinambili na ng bagong bahay. Alamin natin ang report mula kay Aris number 28. Mukhang welcome na welcome sa Senado ang pinirmahang batas ng Pangulong Marcos, anti-pogo law. Aris number 28. Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor Elaine, ginatuwa ni na Senador Risa Hontiveros at Senador Sherwin Gatchalian dahil ngayon ay tuluyan nang naging batas ang anti-pogo law o ang Republic Act 12312. Ayon kay Hontiveros, sa wakas, maiwawasto na ang pagkakamali ng nakarang administrasyon sa pagpapasok ng industriya ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women and Children ay matagal na nitong nananawagan para sa total ban sa POGO. Ito ay dahil sa abusong dinala nito hindi lang sa mga tao kundi pati na sa mga ahensya ng gobyerno. Nagpasalamat ito sa mga individual na matapang na tumestigo upang patunayan
ang mga abuso sa Pogo. Sabi ni Hontiveros, dahil sa batas na ito ay malinaw ng mandato ng gobyerno, ito ay upang matiyak na hindi muli babalik ang operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Sabi naman ni Senador Gatchalian, dahil sa Pogo law ay titiyakin nito ang tuloy-tuloy na pagkilos ng gobyerno dahil aminado itong hindi pa ito tuluyang umaalis ng bansa kahit na ipinagbabawal na. Hindi umano ito usapin ng ekonomiya, kundi moral na responsibilidad ng gobyerno dahil ang Pogo ay lalong pinalakas nito ang makaso ng kidnapping, human trafficking, prostitution at iba pa. Git ni Gatchalian, makakamit ng bansa ang totoong pag-unlad kung uunahin lamang ang ating mga kababayan at ganun din ang peace and order sa bansa. Ang batas na ito ay para tuluyan ng mapuksa ang mga salot na dulot ng Pogo. Ito si Rate 20. Teka muna, di pa tayo tapos, Brad. Ayan, Brad, sandali. Ayan. Pogo pa lang yan. Dahil tayong pag-uusapan sa Senado ha? Anong reaksyon ni Senator Jingo at Senator Joel Villanueva dito sa rekomendasyon ng ICI na kasuhan na sila ng plunder? Sabi nung nina Senador Joel Villanueva at Senador Jingo Estrada ay kayang-kaya daw nilang patunayan na sila ay walang kinalaman sa mga flood control project. Sabi ni lalo sa si Senador Jingoy, sabi niya ay isang welcome development ito dahil makasasagot na siya at may pagtatanggol ang kanyang sarili sa tamang forum. Wow. Sino ba ang lawyer ni Senator Jingoy? Si Estelito Mendoza ba? Ay, hindi siya ang lawyer niya. Si Senator Bong Revilla ang may lawyer kay Mendoza, ano? Hindi ko alam kung sinong mga kinuha nilang mga lawyers silang dalawa. Itong si Senador Joel at si Senador Jingoy dahil dito sa kasong ito. Ayan, di ko na ng lawyer si Attorney Jose Crispin Remulla. Jesus yun lakay ni Jose. Jesus pala. Pwede rin. Hindi siya magpapile ng kaso. Ayan, ay isusurrender ba ng Senate pagka may arrest warrant sila, Raymond? Wala ba? Yun nga yung medyo maingat si SP Senate President Tito Soto sa pagsagot dahil unang-una ay wala pang filing. Actually, kung tutuusin mo, ay recommendation pa lang, hindi pa na ipafile yung kaso. Ngayon, ibang usapin na kapag lumabas yung kung halimbawa meron ng arrest warrant, sabi niya ay kailangan masunod ang rule of law, pero hindi naman daw niya ilalagay ang Senado sa line of fire, sabi ni SP Tito Sen. Dahil matatandaan, Mayor, na ilang sa mga kasaysayan ng Senado, ilang mga senador na ang nagkaroon ng warrant at iba-iba yung naging kahinatnan, lalong-lalo na yung pinaka-latest dyan ay yung naging kaso ni Senador una si Senador Antonio Trillanes, then sumunod si Senator Leila de Lima na parehong nakulong din sa mga magkahiwalay na piitan na mayor. Wala bang request ang Senator Jingoy at Senator Joel Villanueva na Tito Sen, baka pwedeng i-custody mo na lang kami sa Senado ayan, pag kami lalabas na arrest warrant, pwede ba yung ganun? Ayun nang wala pang katiyakan, Mayor, dahil kung pwede yung ganun, kung papayagan, kung sakasakali, halimbawa ang mag-request ay kung papayagan ba ng Sandigan Bayan Mayor at Elaine. Ayan, may separation of powers. Ayan. Anyway, so abangan natin yan. At kumusta yung mga border sa Senado, Raymond? Tuloy pa sila. Kahit na halos simula kahapon wala nang pasok sa Senado, sila, yung mga bantay nila kasama nila, yung mga taga-USAA, dahil sila ay nagbabantay dito sa so far ay yun sa huling bilang ay siyam nga yung mga nakabilanggo sa Senado matapos na ma-cite for contempt. Una ay yung grupo ay sa flood control, ay pangalawa yung grupo naman ng smuggling ng mga agricultural products. Ayan, wala bang chance makatakas sila dyan? May ba ang gwardiya dyan?
baka, ewan ko kung pwedeng, baka hindi naman nawawala yung chance ang tumakas, Mayor. Kaya lang, alam mo naman, kapag ikaw ay tumakas sa isang lalo yung ganyan, di naman kasong kriminal yan, o ano, baka lalong mapasama. Yan. Sabi nga flight is a sign of guilt. Ayan. Okay, Brad. Naghang. Naghang na yung linya nila kay Raymond. Ayan. So, hintayin natin dyan. Ayan. Kumusta kaya si... o nga pala, ha? May mga issue nga pala dito kay... Diskaya. Ayan. Anong first name na? Si Curly. Curly Shells. Ayan. Si Pacifico. Ayan, Pacifico Curly Diskaya. Ayan. Kung siya hindi siya ilalim sa Witness Protection Program. Raymond, ayan, tanong ng mga abogado, paano na yung kanyang testimonya? Yung ba ay may weight pa rin ba? Gagamitin pa rin ba? Siya yung unang, ang daming binanggit ng mga senador, mga congressmen, di ba? Sa dami ng lakay, actually si Bryce din, maraming pinangalanan. Pero siya ang mas maraming pinangalanan. Ayan. Kung hindi na siya gagamitin state at witness, tatay pa ba as evidence or ano yung mga sinabi niya? Dinawit niya? Kasi, paano yun? Kasi sa law, di ba, lakay? Kailangan yung aligasyon, kailangan patunayan. Sino magpapatunay ngayon sa mga aligasyon ni Diskaya kung siya ay aalising witness? Yung narinig naman nating paliwanag dyan, Mayor, gaya ng mga nakaraan, kasi bago ka magtestigo sa Senado, di ba, under oath, pinanunumpaan na yung lahat ng sasabihin mo doon ay totoo at pawang katotohanan the lamang. The truth and nothing but the truth. Yun ang pinagbabatayan nila na anuman yung naisabi mo na doon sa komite ay yun na yun, on record na. Lalong-lalo na at hindi lang naman naka-simpleng record lang yan, kundi napanood at narinig ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung kanyang mga inakusahan. Paano kung mag-recant si Diskaya ngayon? Sabi niya, dahil sa pagbabasa ko ng Biblia, mali pala yung nasabi ko. O kaya nakonsensya. Ayan, nakonsensya ako. Gawa-gawa ko lang yun. Kasi di ba hindi na bago yung recantation lakay ng mga statement. Ayan, although na yan din ang sinasabi kay Orly Gutesa. Ayan, na magre-recant daw. Kahit na-peke yung notaryo, nag-oath naman sa Senado. Yun na yun. Ayan. So, usap yung abogado na ito. Ayun. Kung babawiin niya yung sinabi niya, ni halimbawa si Curly, baka ipapahamak naman niya yung abogado na gumawa ng kanyang affidavit doon sa kasakali. So, siyempre, wala namang kinalaman yung lawyer dahil may trabaho din lang naman silang ginagampanan. Ayaw ni Attorney Cornelio sa Maniego. Diskaya deter niyan. Okay nga Rod. So, abangan natin kung anong mangyayari sa mga senador. Teka muna, nabanggit din noon si Senator Chis. Sa bagay, iba yung issue nga pala ni Senator Chis. Kasama rin ba sa flood control o sa donation lang? Campaign fund? Sa donation, yung pagkakabanggit kasi, hindi, di ba nabanggit din yung pangalan niya na nag-meeting pa nga daw sila ni Yusek Bernardo doon sa, pero hindi binanggit na kumbaga wala kasing doon sa pagkakatanda ko ang kausap ni Yusek Bernardo yung isang Maynard Ngo na kumbaga parang yun ang go-between. So kung meron man silang transaction, it is between Mr. Ngo and Yusek Bernardo. Though minsan ay nag-meet daw sila ni Senator Chis doon sa kanilang tambayan dyan sa BGC, Mayor. Dicorc ang pangalan na Raymond, Dicorc Elite. Ayan. Dicorc Elite. Dyan na marami inayos na kontrata dyan. Ayan, kasama na dyan ang ilang project sa flood control. Yung mga nakarating dyan, talagang ano pala yan, kumbaga parang
kumaga yung dati doon sa, di ba doon dati sa may parteng Pasig, ngayon lumipat na dyan sa BGC, doon na sila nag-uusap-usap. Ayan, dyan ang lutuan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. So pagkalipas nitong panahon ng undas, mahaba-haba pang kwento mangyari dahil dito hindi lang sa flood control ay hanggang ngayon ay maraming nagkakandara pa kung paano maisaayos yung kanilang budget para sa susunod na taon. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Advance. Sandali lamang, Edniel Parosa. Ayan, wala ba si Eric Apolonio ng Kaap? Nasa Singapore ba? Hinahanap yung ano? Wala pa raw clearance, Lakay. Hinahanap pa yung private jet ni Saldico sa Singapore o nasa Malaysia. Hinahanap yung dalawang helicopter. Oo nga, Lakay. Nailabas na pala. Wala, naunahan na naman. Ayan. Bokya na naman. Bokya na naman tayo. Ewan lang kung may babalik pa. Sabi ni Secretary Vivencio, pero ibalik yan, habulin . Ayan. Ano habulin yung Lakay? Baka mamaya binenta na yun doon. Hindi raw pwede ibenta kasi naka-register sa Pilipinas . Ayan, kaya ayan, sana maklaro natin. Anyway, iklaklaro natin kay Director General Raul Del Rosario. Ayan. Pero ito po, Edniel, sandali lamang, meron pa exciting na balita dito, Edniel, Ayan. Baka hindi pa nababalitaan ng iba nating mga kababayan. Ngayong 50th anniversary ng Mega, may Mega Millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 milyong piso. Ayan. Ang mga bagong winners ngayong buwan ng Oktubre ay si Angelina Christine Rayos ng Pinamalayan Oriental Mindoro, nanalo ng 1 milyon. At si Neil Villanueva ng Tukuran, Zamboanga del Sur, nanalo ng parang kotse ni Sister L, Toyota Race. Ayan. Kaya simple lang pong sumali. Bumili lamang ng special marka Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines at hanapin si Marvin Chiu Lim. Itago ang sachet o tagip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling kayo ang manalo. Ayan, sali na mga kuyang sa Mega Millionaire Promo. Malay nyo, kaya ang susunod na manalo ng Toyota Race o kaya ay 1 milyong piso o kaya ay GCash vouchers. Ang promo hanggang December 31, 2025. Daming bayan. Anong report ni Edniel? Mga dadalaw naman sa Loyola Memorial Park at iba pang libingan sa Marikina, inaasahang dodoble ngayong undas. RH52, Edniel Parosa. Edniel? Lakay at Sister L, naiskupan tayo ni Chadeli. October 30 pa lang, may flowers na rito. Naglaklak na agad si Tia Deli. Oo, sa kanigayan sa Loyola Memorial Park dito sa Marikina. Kung sino man yung nag-alay nito, maaaring kaanak o fans, isa sila sa mga halimbawang binabanggit ng Marikina City Police na maagang dumadalaw sa mga libingan para sa undas, patay na rin sa obserbasyon ng autoridad. Nagadala doon dyan si Willie Relador. Ayan. Si Kuya Willie pala. Abangan natin yung ka-Willie. Pero pagtaya ni Police Colonel Jenny Texon, hepe ng Marikina City Police, posibleng magdoble pa ang bisita sa 5 pangunahing sementeryo at kolumbaryo dito sa syudad. Noong nakarang taon kasi, higit sa 200,000 na katao ang nagtungo dito sa Loyola at iba pang libingan sa panahon ng undas. Ngayon 2025, kasabay ng Todos los Santos ay long weekend naman, kaya kahit puro private cemeteries ang mayroon dito sa Marikina, baka samantalain daw ito ng mga miyembro ng pamilya para makapag-reunion na rin kasama ng kanilang mga namayapa. Pakinggan natin ang hepe ng Marikina Police. Sa pagtatanong-tanong po natin, last year nakapagtala po sila ng mahigit kumulang 260,000 na mga pumunta sa mga
sementeryo natin dito, syempre na bisitahin po nila yung kanilang kaanak at karamihan po sa mga naitala ay sa Loyola po. At ngayon we're expecting na madodoble po yung bilang dahil nga po long weekend, syempre po yung mga kamag-anak nila maliban sa mga mismong pati tuloy yung mga pamangkin na syempre nag-aaral ganyan dahil bakasyon, maaaring sumama rin po sila. Bukas magsisimula ang full deployment ng pulis dito pero mayroon ng skeletal force at itinatayo na yung command center sa tapat ng Loyola Memorial Park. Mayroon na rin dito mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority para tumulong sa pag-assist sa daloy ng trapiko. Pero bukas pa rin, October 31, ipatutupad ang one-way traffic scheme sa bahagi ng A. Bonifacio Avenue, tapat lamang nitong Loyola Memorial Park sa Marikina. Ito si Edniel Barrosa. Edniel. Lakay. Diyan ba may napunta ko minsan may mga tinda ba ng mga pizza, mga henlin, mga ganyan. Ayun parang mga kiosk. Hindi lang kiosk, Sister L, talagang mga mini stalls. Ayan mini stalls. So meron diyan, food stalls. Branded na pagkain at kung ano-ano pa rito sa loob. Kasi palibasa lang kayo itong Loyola private at mga may datong itong mga pamipamilyang may espasyo rito. Kaya kapag November 1, kanina kasi wala pa batay doon sa mga videos na rin natin at pag-ikot. Pero sa November 1, malamang nakatayo na yan lakay. May mga dito, stalls ng pizza, ice cream at kung ano-ano pa kapag Todos Los Santos. Ayan, mula sa sa Loyola Memorial Park puntahan mo rin si Reggie Espiritu sa saan ba siya? Dito siya sa may lakay Paranaque. Libingan ng mga bayani, di ba? Ayan. Saan ba si Sir Heritage siya si Reggie. Puntahan mo, baka dalawin ka, Edniel. Sige ka. Dala mo ng emperador. Dala mo alak. Light. Tsaka pagkain na rin At tsaka Yossi. Sabi ko sana bawal ng Yossi, kaya lang may yan ang sitwasyon dito sa lungsod ng Marikina. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Standby Grace Vera Sansari. Dalam pa natin mga reporter sa situation sa mga iba-ibang sementeryo sa Metro Manila at ganun din sa mga probinsya. At syempre, yung mga bibiyahe ngayon na Sister L. Yes, yung mga bibiyahe. Ingat po. At Lakay, siguro yung mga, kung po pwede naman wag tayong magdala ng mga pinagbabawal para hindi na maabala Lakay sa biyahe, para smooth lang. Ayan, parang itong si Kuyang Dado Melegrito, ayan, habang nasa biyahe papuntang Santiago City, nakikinig daw sa atin. Ingat-ingat po sa pagmamaneho. Sabay-sabay pakibati na happy birthday. May papabati pala Happy birthday kay Engineer Nestor Menes. Ayan, dahil magparoon daw siya ng MP Light. At siyempre, batiin na rin natin si Mr. Michael Ismaygay. Hi, Inong MG! Mukhang matatag ang piso ngayon, ha? Sa opening ng trading, 58 pesos and 73 centavos per dollar. Ayan. Sana hindi na umabot ng 59. Sana bumaba pa. Ayan. At binabati natin si Dr. Ruel Aguila at si Cesar Bautista. Ayan. Happy birthday din daw kay Victoria. Victoria Court. Ayan. Kay Clara Victoria Bautista. Ayan. Happy birthday, Clara Victoria. At ganoon din si Dr. Ferdinand Pagdilaw. Ayan. Nakikinig din pala sa atin si Nobol. Ayan. Attorney Cornelio Samaniego Discaya III. Good morning, Attorney. Kumusta naman? Di ba sumasakit ulo mo? Sabi niya matagal nang masakit. Ayan, kumusta ang pagbabasa ng Bible ni Carly Discaya? Ayan, at binabati natin si Judge Boyet Mapili. Good morning. At si Noble Greg Kayabyab. Ayan, wala ba kayong pupuntahang cemetery ngayon? At siyempre si Bishop Bert Kalang. Ayan, nakikinig sila sa atin nanonood pala sila sa atin sa Cagayan de Oro City, Sister L. Good morning po. RHTV Balakay. Yes, RHTV. Si Bishop Bert Kalang po, mabigan mga brethren. Siya ay past master ng Misamis Oriental Masonic Lodge number 335. Ayan, Bishop yan, ha? Ayan. At binabatan si Noble Greg Kayabyab, Judge Boyet Mapili. Happy birthday din kay yung Reyna ng Maynila. Batiin natin, Sister L.
si Annette Miss de Ocampo, Annette de Ocampo. yes. Ayan. Si Alice Dixon. Ayan, Alice Dixon ng Reyna ng Maynila. Ayan. Hi Annette, happy birthday. Happy birthday, Miss Annette. Binabati ka ni Ninong MVP. Ayan. At Attorney Jojo Rivera, Attorney Jojo, advance happy birthday. Binabati ka ni Judge, at saka si Dong. At binabati natin si Doktora Mayora Alice Primicias Enriquez ng San Nicolas sa Pangasinan. Hi, Doktora Mayora, good morning. Kumusta kayo dyan? At si Kuyang Anton Abergas. At si Apo Sani Carpizo ng Calasiao, Pangasinan. Ay, Apo Sani, happy birthday. At si Atalia Rain Peralta. At pagbati ng happy birthday kay Clarence Pangan ng Rock and Roll. Di ba? Rock and Roll, si Most Worshipful Roland Paulino pala yun. Nice Roll Trading. Ayan. At pinapabati ni at ganoon din si Lieutenant General Rosano Briquez at Traffic Service Officer Miss Marlene Singson at Mr. Eric Apolonio mula sa ating Eye in the Sky birthday boy Captain Benji Escobal. Teka muna, birthday pala ni KRD ngayon, Jerry. Ayan. Kaya ba absent si Katunying naki-birthday? Ay kay Ka Eduardo Manalo, ayan, ang Executive Minister ng INC. Ayan. At kay Nathaniel Laput ng Santa Rosa, Laguna, ex-Mayor Ernie Cabigas na may Kawayan, Bulacan, at Jamela ng Las Vegas, Nevada. Ayan, pagbati mula kay Mar Urbano. At, kay Governor Daniel Fernando. Ayan, Gob. Ayan, kumusta ka na dyan? Daming bayan. Standby Grace Vera Sansano, standby Manang Milky Rigunan, standby Val Gonzales, standby Boy Gonzales Domagoso. Naku, boy, ayan, pagsabi mo kay Yorme Isko, ayan, dumadami ang mga nagpoprotesta sa proposal na gawing ano ba yun? Forest Park. Forest Park ang Intramuros Golf Club. Ayan. Abay, pati si Tommy Manoto kay umaalma na. Huwag daw sirain ang one of the oldest golf course sa Pilipinas. 1900 pa pala ito na yung golf course na yan, Sister L. Ito ay merong cultural and historical significance, sabing ganon, Ayan, huwag sirain. Ayan. At pag ginawang Forest Park ang Intramuros, ang golf club, hindi na makita ang mga wall of Intramuros. Ayan. So, at hindi lang yan, Ito, may mga nagte-text na mga kadit saka mga mga staff dyan sa Intramuros golf club. Marami ang mawawalan daw pala ng trabaho dyan, Lakay. At yung mga UGs, ayan, Umbrella Girls, ayan. Tsaka, Lakay, sabi nung iba, baka daw mamaya pag ginawang forest park at hindi mapangalagaan, baka tulugan ng mga street people. Ay, isa pa yan, Ayan. Gawing tulugan, gano'n. Maintain na yung golf course na yan. Saan pa maglalaro? Marami naman daw golf course, Lakay. Yan kasi ang pinakamalapit dito sa Metro Manila, Sister, at saka mura ang fee dyan, green fee. Akala ko doon ka sa Wakwak. Ay, Diyos ko. Pang bilyonaryo lang yun. Mga bilyonaryo. Pero nakakapaglaro ka naman doon, di ba? Pagka naimbitahan. Pagka bawal sa yan, pangyayamanin lang dyan. Bawal sa Ilocano yan. Bawal sa Ilocano yan. Hanggang Camp Aguinaldo lang tayo, veteran sa Intramuros. Oras, Sister L. It's 9:17. This time check is brought to you by RH. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Daming bayan.
Naku dong, hinahanap ka sa sa Pasig. Ayan. Bakit naman siya hinahanap sa Diyan Pasig? sa Napico Pasig. Ayan. Okay. Yung sabi mong talamak. Oo, ayan. Mayor Bico, sino ba ang police chief natin sa Pasig? Nasaan ang mga intel ng ng Pasig Police, ha? Ayan. At sino ba yan? Yung mga taga-PIDEA, ha? PIDEA. Ayan, oo. Parang medyo hindi ko naririnig ang PIDEA ngayon. Oo nga, buhay pa ba ang PIDEA? Meron lakay, meron tayo yung mga, lalo na yung mga nakukuhang drugs sa mga, yung mga malalaking drugs. Wala namang mga ninja cops ngayon? Ayan. Wala masyado. Mayor Bico, sa Napico, ha? Lantaran ang pagbebenta ng droga dyan sa Nara Street. Ayan, Nara Street sa Kamagong. Ayan. Parang lagi mo na siya shout yan, lakay. Oo nga, kasi ang daming nagte-text sa atin, tumatawag sa atin, Sister Ella. Nalantaran ang bentahan ng droga dyan, ha? At ang gagaling nila, ha? Ayan, pasimple pa ang walang abutan ng ng droga. Ayan, pera lang ang abutan. Alam mo kung nasa Nara Street ka o Kamagong Street, ha? At tatambay doon sa harapan ng isang bahay. Ilalagay yung sachet ng shabu doon sa metro ng tubig. Ayan, gano'n, tapos kukunin na lang doon. Magte-text na. Kunin mo doon sa pinatong ko sa ganito. Nakatakip yan. May takip yung metro ng tubig eh. Ayan. Okay, isisingit doon sa metro ng Meralco. Ayan. Okay, doon sa motorsiklo. Nakasingit. Nakasingit doon. Ayan. Ganon ang style nila dyan. Para hindi sila mahuli. Ganon pala modus nila lakay. Kaya lang lantaran, nakita ng mga bata. Ayan, mga residente dyan. Kaya sila ay nababahala dong. The order is dead or alive. Hindi na walang dong. ganon. Ito naman dong. Kumusta kayo, Mr. President, sir, ha? Sandali na mga Grace, anong sabi ni Sir? Huwag daw siya magpa-interview. Yung ba ang advice ni ng kanyang legal lawyer? Counsel. Yung ba ang sabi ng bubit ni Senator Jinggoy? According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Ayan, hindi ka ba naasar? Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ay, parang pagka nangyari ulit kay Senator Jinggoy, second time around na ito, Sister L. Oo nga, lakay. Kasi akala ko graduate na dyan eh. Ayan. Plunder yung una niya din, di ba, lakay? Ayan. Pero alam mo talaga, sa loob ng ilang dekada, Sister L, ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patuloy ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Bagay na bagay sa ito, Grace Vera Sansano, ha? Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Most merciful Roland Paulino, kailangan mo ito, ha? Most merciful Dr. Pacifico Anyag. Kaya mga kuyang mga atenga, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ating mga sarili. Ayan, most merciful June Espino, ha? Ariel Kayanan. At most merciful Babka Raul Canon. Kaya mamaya mga kuya, pag uwi nyo, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Asaan si Grace? Ang sementeryo siya. Ayan. Alamin natin lakay ang sitwasyon dyan sa Central Luzon. Ayun nga pala, ha? Puntahan mo si Andy Verde. Ayan, kasama nakalibing si Andy Verde, Grace. Ayan, ang dami ng itong huli sunod-sunod, si Andy Verde, si Reggie Espiritu. Ayan. Alamin natin muna. Tsaka si Dr. Joe Tarok nga pala sa Gapan na nakalibing si Parang Joe, di ba? Oo, Nueva Ecija daw, lakay. Ayan, Gapan City, Nueva Ecija. Ayan, punta mo nga, Miss Grace. Alamin natin, lakay, dahil ang mga kapulisan ipakakalat dyan sa Central Luzon. Ngayon ngang undas, RH25, Grace Sansano, Grace.
Miss Elaine Lacaideo, aabot sa 12,000 na mga law enforcers personnel ang PNP dito sa Central Luzon. Kabilang dito sa 12,000 na mga law enforcers ay ang augmentation mula sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, itong Bureau of Fires at ang Philippine Coast Guard. Kabilang din sa mga tutulong para makatsak sa maayos na magiging daloy at sa paggunita natin ng Ligtas Undas 2025 ay ang mga bantay bayan mula sa local government units. Paalala rin ng mga LGU na magtingin sa kanilang Facebook account o social media account ng mga LGU, lalo na yung mga bibiyahe, dahil doon makikita sa kanilang mga posts yung mga rerouting na isinagawa, lalo na yung mga main thoroughfare, yung mga national highway, kung saan mayroong mga sementeryo na posibleng magkaroon na ng jump up o pagdami ng mga dadagsa na mga dadalaw sa mga sementeryo. Yan ang naging paalala ng Regional Director ng PNP sa Central Luzon ni si Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr. Actually, simula pa October o kahapon, nagsimula na ang deployment na ito at matatapos hanggang sa 3 nitong buwan naman ng Nobyembre. Maliban dito sa 3,000 personnel, ay mayroon silang 1,000 uniform personnel nga mula sa Armed Forces of the Philippines at ang Bureau of Fire Protection. Nasa 7,600 naman na mga force multipliers ang ipapadeploy mula sa mga barangay tanod, radio groups at mga civic organization. Sa ngayon ay mayroong i-deploy na 664 na mga pulisa na sa mga memorial parks. At yung 139 na mga motorist assistants ng PNP ay nakadeploy na rin. Nasa 611 police assistance desks ang ipapakalat sa mga sementeryo, maging sa mga malls, at mga terminals. So sa ngayon ay umaasa ang PNP na makikipagtulungan ang taong bayan. Yan ang ating update. Ito, CRH25, Grace Vera Sansad. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. Muchas gracias, Gracia Vera Sansano. Ayan. Laki na to ako sa'yo. Tinawanan mo si Miss Grace. Mga kinalabit ni Andy Verde. Ikaw ang kinalabit, tinan mo yung mga monitor sa likod mo. Namatay lahat. Tinan mo, lahat ng LED mo. Asan ba yung bisita nating Masayki kahapon? Baka mamaya andito si Reggie Espiritu, Andy Verde. Kasi binanggit mo silang dalawa. Ayan si parang Joe Taruk. Ayan, Chadeli. Ayan, Hill Brazil. Ayan, dami. Huwag mong tawagin. Baka pumunta. Oo nga, kasi sabi ng mga psychic, pagka daw tinatawag na gano'n, mabilis pala ang reaction nila. Oo, kasi parang ang explanation nila kay science, energy. Gano'n pala yun. Ayan. Anyway, report mula kay Manang Milky at Boy Gonzales, pero sandali lamang ha. Abay, batiin mo natin, nagtatampo ang mga ito ha. Sino yung mga yan, Lakay? Abay, bakit daw, alam mo ko yung mga ateng, marami nagtatampo sa akin. Ay bakit daw parati kong binabanggit yung Attorney Cornelio Samaniego III na yan. Ayan. Ba't di daw binabanggit si Nelson Yao? Ayan. Saan si Nelson Yao? Ayan, si Kuyang Pat sa Arbas. Ayan, Jose Shamsuddin, ayan, Warton Chan, ayan. Sabi mo, abogado ba kayo ni Diskaya? Bong Faji Fajardo, ayan. Mga mga candidates namin sa nominees sa Junior Grand Warden sa Freemasonry. Kaya pala. Ayan. Ayan, binanggit ko na kayo ha. Ayan. Wala na magtatampo. Ang dami nyo kaya. Sinabi mo. Batiin nga pala natin yung aming balikbayan na classmate. Ayan, si Benchita Beno. Ayan, sila yung dumaan kanina. Ayan.
wow, balikbayan pala yun. Balikbayan from New Jersey, US of A. Ayan. At maraming balikbayan na magsisipag-uwian ngayon. Ayan. At batiin din natin si RD, ayan, Ronel Tan. At si Governor Helen Tangerine Chocolate. Ayan. Suarez. Ayan. Hi, Governor. Ayan, good morning. Kumusta po kayo? Ayan. Eto na ang report mula kay Manang Milky. Daming bayan. Mula sa Kamara, dagdag na kapangyarihan sa Ombudsman, kabilang ang pag-access sa bank records sa mga iniimbestigahan, isinusulong dyan sa Kamara. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, isinusulong sa Kamara na mabigyan ng kapangyarihan ng Office of the Ombudsman na i-access at suriin ang bank accounts at records kapag may mga iniimbestigahan. Nakapaloob ito sa House Bill 5701 ni Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List na amyenda din sa Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989. Saklaw din ito ang amyenda sa Bank Secrecy Law para ma-access ang bank records nang hindi na kailangan pa ng court order. Paliwanag ni De Lima, nagsilbing hadlang ang Supreme Court ruling sa mabilis na investigasyon ng Ombudsman kaya nabaliwala ang kapangyarihan nito na maglabas ng sabina na may kinalaman sa bank accounts at records. Anya makatutulong ang panukala para masuportahan ang investigasyon ng Ombudsman sa mga alegasyon ng anomalya sa gobyerno at mahuli ang mga tiwaling opisyal at kanilang kasabwat na sinasamantala ang legal loopholes sa banking system. Dagdag pa ni De Lima, nagiging posible ang money laundering dahil sa kakulangan ng enforcement at regulatory mechanism para ma-detect at ma-report ang mga kaduda-dudang transaksyon sa mga bangko. Ako si Milky Rigunan. Yes, Akay. Wala bang mensahe si Senator De Lima kay Senator Jinggoy? Ayan, baka sabihin niya, come to mama. di ba magkakapit bahay lang sila sa Krami ng araw, PNP Custodial Center. Ayan. Oo. Mas matagal si De Lima. Senator De Lima. Congressman De Lima. Paparaan mo siya, wala sang mensahe Lakay. Naka-move on na si Congressman De Lima. Naka-move on na. Ayan, magkakatabi lang yung... At aktibo dito sa Kamara. Aktibo, ayan. Kasi ang Senator De Lima, nakulong the whole term ng dating Pangulong Digong, di ba? Almost 6 years. 5 years yata, 4 years. 7 yata, Lakay. Magsi-7 years Hindi yata. Naman, 6 years lang. 4 years. Tama, 6 years lang. Halos buong Duterte administration na kaya. So, yan ang abangan natin kung ano mangyayari. Ayan, mas maganda kayo sa PNP o kaya dun sa bagong kulungan dun sa Quezon City sa may Payatas. Anyway, okay, Manang Milky. So, ano ang latest kay Kong Saldico? Ayan, at masasama daw ba sa, kasi may amendment yata doon sa complaint Ayan, sa filing ng case may isasama daw ba? Kasi isasama yung 3 engineer ayan, ng DPWH, Alcantara, Hernandez at Mendoza. Ayan, marami nagtatanong paano daw si Speaker Martin Romualdez? Ano ba ang... Lakay, ang una-una sa tanggapan naman, wala na rin kasing kumbaga jurisdiction ang Kamara. Kaya former Congressman Elizalde ko ang gusto lamang ni House Speaker ni House Speaker ni Faustino D. III na kumbaga ay mabilis na kumbaga ay maproseso para maipaniwanag din ni former Congressman Elizalde ko ang kanyang panig dito sa usapin naman ng flood control scam. Tungkol naman kay former House Speaker Martin Romualdez Lakay, bukas naman yung kanyang statement na siya ay handa pa ring humarap kapag ipapatawag uli ng ICI sa pagdinig nito tungkol sa flood control anomaly. Ayan. Okay nga ron. Maraming salamat, Manang Milky. Kada umaga Lakay at Sister El, balik sa inyong dalawa. Lakay Chineco, nakulong siya ng 6 years and 8 months.
Si Senator De Lima? Yes, 6 years, 8 months, and 21 days to be exact. Ang tagal pala, Sabi ko sa'yo, almost 7 years talaga siya eh. 6 years ang term ng presidente. Ayan, So, nabutalan pa siya ng 8 buwan lakay, tsaka may 21 days pa. Ayan, buti hindi nagpatatos sa kulungan si Senator. Hindi naman, pero pumayat siya ng todo, di ba? Pansin mo lakay. Nag-slim siya. Ayan, ayan. Pero fresh siya nung nag-guest natin dito sa Bakit Ikaw. Naging fresh na siya, di ba? Kaya sabi ko sa'yo, ma'am, bumata ka. Blooming siya lakay. Hindi na daw stress. Siyempre, nakalanghap siya ng fresh air. Ayan. Kasama pa yung rekta. Ayan. Di tsaka alam mo lakay, sa tagal niyang nakulong, hindi alam nung nanay niya yun. Ay, oo nga. Yung nanay niya sa Bicol na matanda na rin kasi lakay. Grabe. Saka si Ronnie Dayan. Ayan. Tsaka si Junel. Nakulong pa rin kaya sila o lumaya na rin? Medyo hindi ko na lakay. Updated na tayo sa kanila. Ano bang update sa kanila? Ayan. Nakulong ba si Ronel at saka si Junel. Si Ronnie tsaka si Junel. Ayan. Si Boy Gonzales, anong report? No? Boy G, ha? Eto lakay. Sabi mo kay Yorme, ha? Huwag gigilid-gilid sa Intramuros Golf Club. Golf course. Baka batuhin siya ng mga kadi. Hindi. Siguro mapag-uusapan naman lakay yung mga concerns. Kasi para daw sila, 200 plus yan, mawalan ng trabaho. Pamilya. Para yung kanilang pamilya. Yes. Ayan. Pero alam mo lakay mo. Unless nagagawin sila empleyado ng City Hall. Baka merong, sana may trabaho. Kasi yung iba pala doon lakay, ang tagal na nagtatrabaho doon. Ay, totoo yan. Sobrang tagal na. Yung ibang kadi dyan, yung mga anak na pumalit na sa kanila. Papalit na rin sa kanila. Pumalit sa kanila. Ayan. Tinitrain na. Mantakay mo, 1900 pa pala yan. Diyan pa nag-golf si Rizal. Ayan. Ang gamit nila kahoy. Ayan. Tama ka. Ayan. Pero eto na lakay. Mukhang nakiki-feeding program si Boy Gonzales dahil fresh milk feeding program para sa higit sa 100,000 to lakay. 100,000 na batang Manileño. Fresh milk, ha? Yes, ilulunsad yan. Milk yan ng kalabaw, ayan, kambing, ayan. Feeling ko gatas ng baka ito. Gatas ng baka, ayan. Ilulunsad ni Yorme. Pero saan ito, Boy? Sa mga public schools ba ito isasagawa? RH29 Boy Gonzales, Boy? Sir, lakay ngayon, naganda lang pamalulusod ng Manila sa pangunan ni Mayor Isko Moreno de Magosa na maglunsad ng Fresh Milk Feeding Program para sa mahigit sa 100,000 batang Manileño na naka-enroll sa mga daycare center sa naglusod. Layunin ng programa na isulong ang kalusugan at wastong nutrisyon ang mga bata habang sinusuportahan ang mga lokal na magsaka ng gatas. Sa isang talumpati sa harap ng mga dairy farmer at negosyante at opisyal ng pambansang pamahalaan, sinabi ni Dumagoso na handang maging regular na mamimili ng lokal na gatas ang lungsod ng Maynila upang ito ay may pamahagi sa mga pampublikong daycare center at paaralan. Sinabi na alkalde ang panukali kasalukuyang sinusuri ng Manila Health Department at City Nutrition Office bilang bahagi ng kanyang programa na Make Manila Great Again na nakatuon sa kalusugan ng publiko, seguridad sa pagkain at proteksyon panlipunan. Ang lungsod ng Maynila ay may mahigit sa 400 at 6 daycare center na pinatatakbo sa 6 na distrito. Bago kitang ibinalik ni Dumagoso ang Posterized Milk Program para sa mga senior citizen at ngayon ay target naman niyang palawakin ito para sa mga batang pasit upang matiyak ang sapat na nutrisyon sa murang edad. Ibinahagi rin ng alkalde na siya rin mismo ay nakinabang sa Nutriban at Milk Feeding Program ng pamalang na nasyonal noong 1970. Sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na anyay epektibong panlaban sa malnutrition ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Ito si Boy Gonzales. Yes, Lakay. Kakayanan ba ni Yorme yan di ba, ang laklay pa ng utang ng Manila City Hall? Ayan, bayad na ba yung mga bilyones na utang? Na marami, Lakay, unti-unti na nababayaran, Lakay. Kasi naalala mo, Lakay, nakasingil sila
yung mga contractor sa Maynila na hindi nagbayad ay nakakasila sila ng kung ako nagkakamali, higit sa 100 milyon na. Ayan, so at tuloy-tuloy. So kailan na magsisimula itong feeding program sa mga estudyante? Abangan niya ng mga taga St. Andrews Academy. Ayan, San Andres Bukid. Oo, Lakay. Abangan niyan, Lakay, ng mga bata. Pero yan ay ililusod Lakay. Yung mga press, sila na ang LGU na ng Maynila ang mamimili ng mga gatas na para maipamagay sa mga bata, sa mga daycare center para paaralan. Dapat tabuhayan kasi yung home economics na subject, home economics. Home economics. Yung mga grade 5, grade 6 na nagluluto. Sila man nagluluto ng mga ganyan eh. TLE sa amin Lakay eh. Anong TLE? Technology, livelihood, something gano'n. Sa amin home economics pa eh. Home economics kasi parang mga nanay daw yung mga grade 5, grade 6 kaya home economics. Ayan. Pero mayroon kami noon Lakay, pinagluluto, tapos kakainin din namin, tapos may feeding program din. Ayan, pero pagkasama ka, malnourished ka. Ayun, Technical Livelihood Education daw, Sister LTLE. Technical Livelihood. Sorry naman, kasi anong taon pa yun? Ilang dekada na yun. Okay, tamo, nakarelate pa siya. Ayan, sariyo pa itong si Don Pobre. Kasi si Don fresh grad. Okay, boy. Ayan, at pakisabi kay Yorme at kay Little Mayor Cesar Chavez Ayan yung paligid ng City Hall, lalo yung paligid ng Intramuros, Walled City, mapanghi Ayan. Naamoy mo ba? Oo. Tsaka iba-ibang sari-saring amoy. Baka siguro dumidilim ang Maynila, linisin ulit ni Yorme. Dumagoso. Nawala. Lakay, nandiyan ka lang. O baka minsan kasi may mga makukulit Lakay talaga eh. Yung mga hindi disiplinado. Sa Maynila naman, tuloy-tuloy yung paglilinis. Ganon ba? Kapag may mabahong lugar Lakay, ay ina-actionan agad yan ng LGU. Halimbawa Lakay, pagka halimbawa mabaho yung reklamo, yung mga terminal, ginagawang jinggela ng mga tricycle driver. Nako, yung mga makukulit. Makukulit. Yung papasok pa lang na ng Intramuros, ng Lyceum, pamantasan ng Maynila, ayan, Letran. Ayan, dapat tourist attraction pa naman yan. Ang dami mga turista nagpupunta dyan. Sa Intramuros. Sabihin mo na lang, alam mo na yan, boy. Pero at saka yung yung underground na daanan sa ilalim, yung ayun dun sa may tabi ng City Hall. Sa may tabi ng Lagos nila, 'di ba yung underground patawid papuntang doon sa sakay ng jeep sa may Intramuros. Harapan ng Manila Bulletin. Lakay. Sa sa malapit sa may Loton sa ilalim. Yes. Loton tsaka sa harapan ng City Hall. Ayan. Lakay. Dumaan ako ng isang araw diyan. Nang umuulan, wala namang mga vendors diyan at ang ginagawang tulugan lamang yung lugar. Ayan, ang nangyayari dyan, pagka nadaanan ng mga polis, pinatatayo na sa misa kasi Lakay. Alas 10 na naman, alas 11 na ng tanghali, nakahiga pa yung mga tao. Kaya nga nadadaanan mga estudyante na pangit tignan. Kaya nung nakaraan nga, merong binabulot dyan nahuli may sinatcher pa pala dyan. Boy, nakita ko yun yung pero hindi naman daw yung taga Maynila yung snatcher. Yung estudyante na taga Maynila, hindi naman taga Maynila, taga Quezon City. Na-trauma pero kahit na. Diyan nangyari. Tinrabaho agad ng SMART, nahuli na agad. Yung suspect na isang LGBTQ. Yan nahuli dyan sa may Loton Underpass. Kaya binabantayan na maigpit yan ng mga pulis. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Boy G. Ayan. Balik sa Lakay at Sister L. Daming bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso. Stand by sa iba pang mga reports.
Ayan na, kumusta na nasa ba ang ating operation tulong ngayon? Naka-ready na ba yung mga tent natin sa Oo, Lakay. sa Dyan iba't ibang libingan? Sa Manila North muna yata, Lakay. Ang team ng operation na tulong pupunta dyan sa may Manila North. Manila North. Nandun na ba sila naka-assemble na? Ayan, At wala bang palugaw si Wonder Woman? Abangan natin, Lakay, kung ano yung ating. Kasi meron tayo dyan, medical Lakay. team yata mga medical team. Yes, para sa first aid. May tent tayo doon. So alamin natin, pero most of the time, Lakay, sa nitong mga nakaraan natin, meron talaga tayo diyang medical team na umaalalay, lalo na, Lakay, kung alimbawa mayroong mga nahihilo, di ba? Ganon, para nandun sila. Ayan, isang drum yata ammonia dala-dala. Ammonia? Bawal yun. Di ba ammonia yung pagka pinapaamoy yan pagka hinihimatay? Hindi naman yun ammonia. Di ba ammonia yun? Hindi yun. Ikaw naman ammonia. White flower na yata. Iba na ngayon, Lakay. Iba na ngayon? Oo, marami ng mga brands ngayon. May Katinko. Ayan. May flavor na nga. May Vicks. Ayan. May Tolak Angin. Ayan. Gano'n. Oras, Sister L. It's 9:48. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Ano ba yung kandidato niya? Yung in-endorse nga pala, Sister L? Ayan, Lakay? Ni Miss Universe. Yung ano ba yung party list? Yung party list. Ayan, Miss Universe party list. Hindi naman Miss Universe ang party list na, Lakay. Ayan. Pero alam ko, Lakay, para nanalo yata. Nakakuha yata ng isang seat. One seat ang nakuha yata. Ano nga bang party list yung in-endorse ni... siya. Ayun, United Senior Citizens. Ayan. May nakuha ba sila? Ayan. Kaya may kinatawanan si Captain Edgardo Durante. Ayan. Na nagtatanong kung ano na ang latest, doon sa itinatayong Senate building sa BGC. Ayan. Baka may additional insertion na naman. Baka wala na. Baka binabantayan yan, Lakay. Lalo na ngayong mga panahon, di ba? Mukhang bantay sarado naman. Dapat lang. Tsaka maingat sa paggamit ng pondo ngayon, Sister L. Oo, Lakay. Tsaka iwasan na siguro yung mga personal na interest. Pag pera ng bayan, Lakay. Dapat ingatan yan, ha? Pero, Lakay, may nagtitrending ngayon. Pinag-uusapan online trending? Yung naglabas ng SALN na pinakamahirap. Yung kababayan mo. Yung aking kababayan. Kasi, Lakay, ito nababasa natin online na ano sabi yung Senator Cheese na lang. Siyempre. Tawag kasi sa kanya, Lakay, ng iba para hindi sila nababan or nafa-flag ng Facebook. Si Senator Quezon. Senator Quezon. Kasi cheese. Ano sabi Senator Quezon? Bakit naman daw gano'n ang kanyang idineklarang SALN na yung net worth niya, Lakay, yung 50 million plus pesos ang kanyang regalo na diamond ring kay 58 pa 57. 58 na ang palitan ng dollar ngayon. $1 million yun. Before niya pa binili yun, Lakay. So nasa 57 million yata during that time kung hindi ako nagkakamali. Yung mga tao sabi, tapos kaya mong bumili, mas malaki pa yung binili mo kaysa sa pera mo. Ano yun, hulugan? Pinapakita lang ni Senator naman na loves niya si Heart Evangelista. Ayan. Alam naman na, wala namang doubt sa pagmamahal, Lakay. Ang tinatanong ng taong bayan, mas malaki pa pala yung value daw nung binili kaysa sa perang nakatago sa bangko. Sa assets niya. Kayo naman anyway, yun ang damdamin bayan nila, Lakay. Kayo naman masyado nagpapaniwala. Pero syempre kasi, di ba, Lakay? Sabihin natin, maniwala ka man o hindi, pero may doubt sa tao. Oo naman. May doubt sa tao. Totoo yan. Kaya, nga pala, yung mga SALN, paano chinecheck yan? Paano? Lakay, yung kung sa balita may fact-checking na tinatawag, sa SALN, paano yan na-verify? Parang may perjury ba yan? Hindi naman yan ang totoo, niloloko mo kami. Pero alam mo, Lakay, parang may nakalimutan ko yung lawyer na nagsabi na interview ni Kong Angel na pagka may prenup
prenuptial agreement ang mag-asawa pala. Halimbawa, 'di ba, kunyari si Senator Cheese at saka si Hart, may prenuptial agreement sila. Ang i-declare niya lang na salin niya yung kanya. Oo, hindi pwede yung magkaiba yung joint, conjugal property. Yung conjugal property. Hindi pwede daw pala yung lakay. Malay mo, ganun abogado si Senator Cheese. Ayan. Sa bagay, lawyer siya. Pero ang sabi ni Chairman Sister Ella, Chairman Ala Tenko ng PAGCOR. Anong sabi niya? Nagulat ko, hindi na pala ambulansya ang tatak ng mga ambulansya ngayon ng PCSO at saka PAGCOR. Ano nalakay? PTVS. Ayan. Anong meaning? Patient Transport Vehicles. Patient Transport Vehicles. Tingnan mo na. Ano itong PTVS na ito? Ayun, yung pala. Ayun na. Ito pala yung programa ng PAGCOR. Ayan. Doon sa suporta sa programang pangkalusugan ng gobyerno, administrasyon, sa pamagitan ng kanilang mga donasyon na PTVS. Ayan. Akala ko People's Television Network na nagkakalaga. PTV yun. PTV nga. Akala ko yung nga yung pala Patient Transport Vehicles. In short, ambulansya. Na nagkakalaga ng 141 million pesos sa Philippine Charity Sweepstakes Office na ipamahagi sa buong bansa. May formal na agreement ang PAGCOR at PCSO. Memorandum of Agreement para sa donasyon sa PAGCOR Corporate Office sa Pasay at sakop ng donasyon ang 70 fully equipped na ambulansya o PTVS na ipamamahagi ng PCSO sa mga kwalipikadong LGUs. Ba't wala pa sa amin? Upang mapahusay ang serbisyo medikal at mapabilis ang pagditulong lalo sa mga liblib na lugar. Ayan. Kasabi ni Chairman Al Tenco, ang donasyon ay patunay na suportan ng ahensya sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palakasin ang sistemang pangkalusugan ng bansa. At siya ay nagpapasalamat din kay Melquiades. Ayan. Melquiades Robles. PCSO General Manager Melquiades Robles. Bata isama si President Felix Reyes. Ayan. At sa team sa nasabing proyekto. Ayan. Sige, palawakin niyo pa yan. Kailangan ng bayan yan. Kasi kumpleto Sister L, ha? May first aid kit na dyan. May GPS pa, ha? Medical oxygen, wheelchair, first aid, Jollibee, hindi kasama. Ayan, McDonald's. Pagkain na yun, ah. At good morning sa aking mga classmates. Ayan, welcome back. Ang aming valedictorian Benchita Bueno from New Jersey, USA. Ayan, sa aming valedictorian na isang retired nurse na Sister L. Oh, wow. Ayan, at siya ay magpapakain daw sa Sofitel. Ay, sarado na. Sarado na. Oo, walang Sofitel. Ayan. Baka sa Conrad. Ayan, sa Conrad. At yan po ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ingat-ingat po sa biyahe. At yung mga pupunta sa mga sementeryo ay huwag pong pasaway. Yes. Huwag magdadala ng mga matatalas, bawal, inumin na nakalasing. Ayan, kung may dala kayong emperador, iwan mo na sa gate. Ayan, paglabas ng sementeryo sa kayo uminom. Operasyon Tulong. At teka, mapaalam muna tayo. Ako po si Dayo Makalma. Sister L po, Elaine Apita. Bukas lakay may special coverage tayo sa Undas. Ay, o nga pala, no? Ngayon pa lang, may special coverage na tayong simula na ngayon. Stay safe. At may special coverage din po sa Gabi ng Lagim sa Star City. Ay, o, lakay. I-shout out mo naman lahat ng mga viewers at followers mo sa page mo na Lakay Dayo Makalma. Kasi may nag-comment lakay, sabi, napapakinggan ko sa radyo noon, nasa Reels na ngayon. So talagang hinahanap ka ng iba. Sabi, wait, si BBM ba to? Wait, ba't naging chismoso? Joke lang. Kasi kamukha mo raw si PBBM, lakay. Hindi naman, lamang lang siya ng 10 paligo. 10 paligo. Malayo masyado. Isa lang. Ay, sorry, November 1 pa lang ating special coverage, lakay. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman na abalang-abala din sa paglalagay ng mga tent sa iba't ibang sementeryo sa Metro Manila para magligo sa ating mahabayang may karamdaman at magbibigay din ng
medical services sa ating mga kababayan, lalo sa mga senior citizens at mga PWDs. Bye-bye, ingat. Oras, 10:05. This time check is brought to you by ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib!